So our capstone project is entitled Development of Web-Based School Form Management System for Tagaytay City National High School Integrated Senior High School. So bali meron po tayong apat na user which is admin, advisor, clinic teacher, and registrar. So sa admin po, ito po yung dashboard ng admin. Makikita po dito yung analytics niya, yung bilang po ng faculty, section, strand, subjects. Tapos yung mas magandang breakdown po ng numbers. So, ang trabaho po ni admin is mag-add po siya ng user. Sa pag-add po ng user, ang hinihingi po natin is name, username, password, user type, and status. Pag na-add na po, dito po siya mapupunta sa ating faculty table. After that, mag-add po tayo ng track dito sa ating track table. Pag-add naman po ng track is track title lang ang kailangan. After po ma-add, meron po tayo ditong edit button para kung sakali po nagkamali tayo ng type ay mababago pa natin. Sa strand naman po, ganun din. Ang hinihingi po sa strand is strand title tsaka track. After that, sa subject naman po tayo. Sa subject table natin, makikita po natin dito yung subject title, subject type, pang anong strand, pang anong grade, tsaka pang anong semester po. Dito po tayo nag-a-add at ito po yung mga requirements natin. Sa action button po, ito po yung edit natin. Kagaya lang po kanina, pag may nagkamali po tayo ng nagawa, mababago pa. Tapos yung mga form po pala natin is naka-restrict. So, parang security purposes na rin po, tsaka malesen yung error. So, after ng subject, sa school year naman po, sa school year po, dito rin po na gaganap yung archiving natin. Bali, kiklik lang po natin ito kung sino yung gusto nating maging active na school year. Tapos as well as this edit din po. Tapos sa section naman po, ito, makikita po natin yung section name, kung pang anong strand po, sino pong class advisor, paano ang grade, tsaka pang anong school year po. Sa pag-add naman po, hindi po tayo makakapag-add ng section hanggang wala pong available na class advisor. Sa dito po sa account, makapag-change pass po yung admin natin kung kinakailangan. As well as sa other user din po, meron po silang account settings na ganito. Sa school settings naman po, makikita po natin dito yung school start and end start po ng school days per month. So, sa December po, nag-start po ng school days is 1. Nagtatapos po siya ng 20 kasi bakasyon na po ng December 20. Tapos, ito po yung school information. Ang nababago lang po dito is yung school head tsaka yung school head designation niya. So, tapos na po tayo sa function ng admin. Dito po tayo sa class advisor. Sa class advisor naman po, ito po yung dashboard niya, yung analytics. So, makikita po natin dito yung hawak ng section. Kapag wala naman pong hawak ng section, ang lalabas po dito is no class advisory. Tapos, ito po yung breakdown ng students niya. Gender po, attendance po per month. So, ito po. Tapos yung archive classes po ng advisor. Yung mga hinandle niya po last year. Pag-accessin niya po yung archive classes, kailangan niya po input yung password niyo. Then, mabubuksan nyo na po yung archive classes. Tapos, dito po lahat nakalagay yung section na naging handle nyo po. Tapos, pag i-view nyo naman po yung section na yon, yan, dito po mapupunta. Ito po yung mga estudyante ng section na yon. Kung ipiprint nyo naman po ulit yung mga school form nung dati nyong estudyante, pwede naman po dito. Ito po is para sa school form 5. Ito po. Then, sa school form 9.
Bali, school form 5 po at 2 is by section. And this SF9 po is per student. SF10. Tapos, so sa student table, balik po tayo sa dashboard. So, ayun po yung laman ng dashboard natin. So, sa student table po tayo. Ito po yung current handle ng advisor. Sa pag-add po ng student, is ito po ang magiging form niya. Meron po tayong mga optional dyan na pwede nang skip. So, ayan po. After that, pag na-add po yung student, dito po mapupunta sa ating table. Makikita po natin dito kung anong section. Tapos, kung ipiprint po naman yung by section na to is ito po, school form 5 nila. Ito po yung sa current student natin. So, ito po. Makikita po dito yung mga complete, yung mga wala pong bagsak. So, meron po tayo dito isang female na incomplete. So, lumabas po siya dito sa summary table natin sa percent. Tapos, sa second sem naman po is wala pong bumagsak and summary table end of school year. Makita po natin dito kung regular student. Tapos dito naman sa SF5B po, makita natin kung completed ba siya ng 2 years. Tapos kung may tinik ba siyang national certification. Tapos ito po yung summary table natin sa gilid. And sa SF9 naman po, so ito po per student po ang printing ng SF9. And sa SF10 naman is per student din po. Ito po yung output. So pag mag-add po tayo ng data para sa SF910 at SF5, i-click lang po natin itong plus button na to. Kapag hindi pa po natin siya nalalagyan, ang status po is pending. So ito po, ito po yung sa SF5 kung natapos na po ba ng 2 years yung school year. Tapos ito po yung mga tinake niya subject. Tapos learning modality po kung in person, blended. Tapos observe values po. Ito po yung mga pagpipilian. Dito po yung table. So ito po is remedial niya. After po ma-add yun, kung may gusto po kayong baguhin, dito po yung edit button natin. So may pagpipilian po dito kung edit po ba yung laman ng school form o yung personal information ng student. Pag personal information po, ito po ang lalabas. Then, kapag edit school form naman po, is ito po. So, bali, ito po yung tinake niya. 4 na subjects for first sem and second sem. Ito po yung learning modality niya. Puro in person. Tapos, strongly observe. Then, wala po siyang remedial. Tapos, sa account po, kagaya lang po sa admin, makapag-change pass po tayo ng account natin through this button po. Ready. Hingin po yung current password, tsaka yung password, tsaka confirm password. So, ayun lang po ang function ng advisor natin. So, sa clinic teacher naman po tayo. So, ito po sa clinic teacher, makita niyo po yung students. Ito po yung breakdown ng BMI ng students and HFA. Pagpunta po natin sa student table, makikita po natin dito yung student bawat section. So, sa responsibility, ito po lahat ng estudyante. Sa generosity, ito naman po. Bali, ang clinic teacher po is wala po siyang advisory, kaya po lahat ng section ay lalagyan nila ng information para sa SF8. So, kunwari po is wala pa po siyang BMI, HFA,
dito po natin siya lalagyan through this button po, itong add. So, lalagay po natin yung weight, height. Yes, ito pong remarks is optional. After po malagyan, magre-reflect na po dito yung BMI and HFA niya po. Then, kung may nagkamali po, ito po yung edit button. Then, printing naman po ng SF8, which is the main function po ng system namin, tsaka managing po, is ito po ang kakalabasan niya. Bali by section din po ang printing nito. So, for responsibility section po, ito po yung pinaka-output niya. Ito po yung breakdown sa baba. Then, for the generosity naman po is ito. So, dito po is wala pong estudyante, kaya 0 po ang lumabas. So bali doon po nagtatapos yung aming capstone. Ayun po lahat ng function niya. So again po, ang title po ng aming capstone project is Development of Web-Based School for Management System for Tagaytay City National High School Integrated Senior High School. Thank you po.